Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. At heto na nga, pagkagising ko for today's video, ang fresh ko. Sana kayo rin. Charis. At habang nga naglilinis ako dito sa may lababo, kukwentuhan ko muna kayo sa mga kaganapan ko recently. Pero go, bala mo yata, istoryanin at chiyo yung bien. Bali yung kwento ko nga pala is about dun sa client ko na nag-inquire last 2 days ago. Ayun na nga, bali tinanong niya is kung pwede daw ba siya magpa-rush Tagal nga nung mga time na yon bago ako sumagot kasi nga hindi ko alam kung oo ba ako o hindi. Experience ko na kasi yung rush na ganyan at talagang na-stress ako. Sabi ko nga sa inyo, mas kilulupa kong pera. Diyos ko, minsan naman magpainawa ko naman. Pero syempre dahil mabait ako, binigyan ko siya ng dalawang option. Yung first option nga niya is magdadagdag kami ng konti sa price para magawan namin ng paraan. Tapos yung second option naman ay may re-recommenda ako sa kanya. Pero Diyos ko, pareho niyang ayaw. Bali una nga yung gusto niya yung first option pero ayaw niya magdagdag ng price. Diyos ko, nanong gawin ko kaya kanta. Hindi nga naging maganda yung pagtatapos ng conversation namin kaya sabi ko sa kanya, pwede pa naman siya maghanap ng iba. Anyway, back to my real vlog. Gusto ko nga sanang ilabas yung mga damit namin na nilabang kahapon kaya lang medyo makulimlim po. Tame basa. Ewan ko nga kung bakit ganyan yung panahon natin ngayon. Diyos ko, kapag linwal may malan, biglang magdalundong. Kapag naman nakasilong yung damit, napakainit naman. O diba? Buri ko na minsan kut na ni Lord Charis. Pero syempre ang purpose kasi talaga kaya natin nilalabas at mainitan yung mga damit para hindi agad bumabaho kapag pinagpawisan tayo. At siya kasi miyal dawanan ning malan. Diyos ko, babaw ka lumlum, magyamig pa banglo. May gagawin nga daw yung kapatid ko kaya naman heto yung anak niya binantayan ko muna. Tapos sabi ko nga sa pamangkin ko, Diyos ko, manigaral na kang mag-voice over. Charis. Kaya nga daw dinatnan na naunaw yung nanay ko sa may tindahan kaya naman heto bumili na lang ako ng manok. Medyo malamig na naman nga yung panahon ngayon kaya parang masarap humigop na mainit na sabaw. Pero parang mas masarap yata yung sinusunog na gin. Charis. Anyway, pagkadating ko nga, agad ko na nga itong inilagay dito sa palanggana para nga mabanlawan at makapagluto na nga tayo. Babanlawan nga natin ng 100 times hanggang maging malinis. Katulad na lang nung friend mong nagmamalinis. Charis. Ko gagawang issue, wala akong kapatid. Pero syempre sa totoong buhay talaga, hindi naman nawawala yung mga nagmamalinis na yan. Nang matapos ko nga mabanlawan, agad na nga akong pumunta dito sa puno na siling haba. Di nga lang ako sure ng mga time na to kung matatawag ba tong siling haba o siling liit. O diba, buri mo na yung pangasabi ko kung taketa siling liit at inyang age, siling liit. Pasok ko nga dito sa may kusina, agad ko nang binanlawan itong mga gagamitin ko sa paggisa tulad na lang itong sibuyas, luya at bawang. Bali nagpahingi na nga lang pala ako ng papaya kay tatay at sabi ko nga yung maniba lang yung kunin niya. Pero go, nung dati ko pa Manal Becker yung vlog ko, buri ko talaga kayong papaya lalo na ba't siya magtinola ko itang medyo malulut na yung papaya bang kanta manamis na yung sabaw. Agad ko na nga ding hinihiwa itong mga gagamitin ko sa paggisa tulad na lang ng bawang, sibuyas at luya. Kaya na kayo nga magtaka ng mga ragula gilirening layo. Makanano ba naman kasi patseka no pekalati kula papangandal. Dito nga sa kawali, naglagay lang ako ng konting mantika tapos una ko na nga nilagay yung luya. Sabi ko nga sa inyo, kapag merong luya yung niluluto nyo, unahin yung ilagay yung luya para malasang malasa. Nang medyo golden brown na nga yung luya, sunod ko nang inilagay itong sibuyas at bawang. Atin lang nga kano kasing reunion, kaya naman ayan piyabe-yabe ko na lang. Nang okay na nga at lumabas na yung mga kaluluwa ng mga aromatics natin, ilalagay na nga natin itong manok. Loko, talagang aliko na yatanggal tang aromatics Bali, haluin lang natin ang hahaluin nga yung manok hanggang sa maglabas siya na sarili niya pang mantika. Kung naaalala nyo nga kanina, inilagay ko siya sa strainer para nga matiktik ng husto. Kasi nga kung hindi natin pinatiktik yan kanina, talagang maglalabas pa yan ng tubig at matagal pa natin siyang pakukuluan. O diba, advice coming from the professional dishwasher. Charis. After natin may halo-halo, heto, maglalagay na nga din pala ako ng konting paminta dito para naman medyo may anghang. Gusto ko nga kasi sa tinola, kapag humihigop ako na sabaw, yung medyo mamaras-maras pa siya. Yung anghang nga ng paminta kaya ko pa, pero yung sili kasi hindi na. Baka hindi kayanin ng alam nyo na. Maglalagay nga din pala tayo dito ng chicken nor cubes. Dagdag linamnam ba? Bang kanta, mas manyaman niya. Mag-evaporate na nga yung waters nung ating chicken. Wow, dami Kung medyo manuyo-nuyo na nga yung ginisa nating manok, ilalagay na nga natin yung papaya. And then after that, pwede na tayo maglagay ng criminal water. Uy, criminal water talaga. O siya, nawasa na mo, dali. Nung kumulo-kulo na nga, maglalagay nga pala tayo ng konting pampalasa. Tapos, hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang maubos na naman yung sabaw.
Charis. At ayun na nga, bali nilagay ko na nga pala yung siling liit at ayan, pinakuluan ko lang siya na sandali tapos luto na. Itong tinola nga na to ay perfect na perfect para sa may mga hangover. Yung tipong kapag umaldok ka na sa sabaw, ay Diyos ko, magbutlig-butlig la rin pawas mo. Buti na nga lang nga, meron pang kanin lamig kaya naman yun na lang muna yung kinain ko. Diyos ko, mahirap naman kainin kapag parehong mainit yung kinakain mo. O ayan, binigyan ko na kayo ng idea kung anong pwede nyong ulamin bukas. So, ano pang gawan nyo, luto yun na yan. That's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!